Aming Amang Yahweh, dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin, upang kami po ay sama-samang makapakinig ng inyong salita, sama-sama naming matuklasan ang inyong mensahe po para sa aming lahat. Ama, naririto po ako sa inyong harapan, itataas ko ang aking sarili. Gamitin niyo po ako para po maihayag ko po ang mga nais niyo pong sabihin para po sa amin. In the name of Jesus Christ, Amen. Okay, so last week, nag-start po tayo ng panibagong teaching. Ang title ng ating series nag-start tayo ng panibagong series of teaching for the month of October. At ang title po nun ay God's Path to Freedom, Glory, and Victory. Ang haba. Paano ba natin mapaikli? Well, ganun talaga ang path ng God, mahaba. Napag-aralan din po natin, kung natatandaan ninyo, yung... Sino nakakaalala ang story na ating pinuntahan last week? May prize ang makakatanda. Hindi po lagpas na tayo dun. Well, naalala nila yung teaching ko. Charot. Last week, ang napag-usapan po natin ay ang teaching ang kwento ng pagtawid sa Red Sea ng Israelites na ating super memorize na. 'Di ba? Na talagang si Ama, walang shortcut. Apparently, meron pala talagang shortcut papunta dun sa Promised Land na araw lang ang ita-travel nila. Kaso dahil love na love ni Ama ang mga tao niya, talagang tinuruan niya sa mahabang paraan. So, napag-aralan po natin doon na hindi laging nasa madaling daan, kundi nasa tamang daan ang ating Diyos sa lahat ng pinaplano niya para sa kanyang mga tao. At ngayon po, ang ating pag-uusapan ay ang part 2 ng series na yan. Pero bago po yun, may tanong ako sa inyo. Naranasan nyo na ba na meron kayong, tayong mga tao, mahilig tayo sa kapangyarihan, sa power, sa authority. 'Di ba? Parang gusto natin ano yung biro dyan pag nasa barangay, 'di ba? Parang sige, sabihin mo lang, tabas 'yan. Kilala na 'yan. O kaya sabihin mo pangalan ko, bayad na yung utang mo. Mga ganon. Mahilig kasi ang tao na nakikilala yung pangalan natin. Tayo bilang tao, parang naka-wire tayo sa ganon eh. Parang kahit yung sa mga, di ba po sa mga senior nga ngayon, tuwang-tuwa na kayo dahil meron na kayong senior ID, hindi na kayo pipila. Meron kayong special pila. Di ba? Pag senior, tapos yung iba pa nagpapa-fake na ngayon ng mga PWD para meron din silang special pila. Tapos, ano pa mga gusto natin bilang tao? Gusto rin natin na pagka dumating ka, lalo sa mga tayong taga Manila, tapos umuwi ka sa bayan mo sa probinsya, di ba minsan nag-expect tayo na ipaghahanda ka, meron kang special treatment. Ganun yung mga tao. Parang ganyan sa atin sa office. Pagdating sa office, dapat very important ang position sa opisina, sa trabaho. Sa estudyante din, kapag ikaw ay class officer, di ba? Kaya nga po may mga voting pang nangyayari sa ganyan eh. Kasi bilang tao, napaka-importante sa atin ng ating authority. At itong authority na to, madalas nakakonect to sa pride. Di ba? Parang the more na na-appreciate mo yung kung anong authority meron yung pangalan mo. Buti na lang wala pa lang ditong vlogger. May vlogger ba dito? Mga influencer. Di ba? Pag tinahi mo yung, the more na na-acknowledge yung pangalan mo, the more na na-feed yung pride mo, talagang lumalaki yung ulo mo. Di ba? Kasi po, kaya ko natatanong sa inyo yan, dahil ang ating pag-uusapan natin ngayon ay isang napakamakapangyarihang tao. Hulaan niyo kung sino. Sino? Ay, mali ka. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kaso hindi na next. Uy, what happened? Suspense! Hulaan niyo na lang, tapos mamaya sa dulo yung reveal. Si Naaman. Oo, di ba? Isa po siyang napakamakapangyarihang tao. Bakit? Naalala niyo ba ang story ni Naaman? Naalala niyo lang kasi sa kanya, meron siyang lepers eh. Ay, naku, makakarelate dito si Jester. Kasi si Naaman, nung panahon nila, sakit din yan sa balat, Jester. Si Naaman, pero bago tayo pumunta doon, pumunta muna tayo sa introduction niya.
Sa 2 Kings chapter 5 verse 1. Sa Syria, teka lang, hihimay-himayin po natin ang babasahin natin ngayon ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya nino ng hari. Sino ang pinakamataas na posisyon nung panahon nila? Sa atin ngayon, sino may pinakamataas na posisyon? Presidente. So kung mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sino to sa katumbas natin ngayon? Mga contractor. Di joke lang. Mataas yung tingin ng presidente sa... Joke lang, kayo naman. Grabe naman kayo. So kung mataas ang tingin sa kanya ng hari, ibig sabihin talagang makapangyarihan at talagang powerful tong si Naaman, di ba? Sapagkat sa pamamagitan niya, ano daw, ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Okay, Syria, sino nga ba ang tao ng Diyos? Napag-aralan natin last week. Sino nga ba ang people of God, the nation of God? Sino yun? Israel, di ba? Hindi itong sinasabi dito na Syria. Pero ano yung sabi dito sa last part? Pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Ibig sabihin, kahit po nung nasa Old Testament, hindi lang special treatment ang Israel, kundi ang Diyos ang may control ng lahat. Umpisa pa lang, hindi lang ng bayang Israel. Di ba? So, ito pong taong pinag-uusapan natin ay si Naaman. Meron siya ng lahat ng kailangan niya. Power, meron siyang panigurado, sikat na sikat si Naaman nung panahon niya. Meron siyang posisyon, maganda ang kanyang posisyon. At siya daw ang commander ng army ng Syria. Actually, nung panahon po na yun, ang tawag pa ay Aram. So, isa siyang Aramian. Hindi siya Jew. Hindi siya tao ng Diyos. Hindi siya anak ng Diyos. Ito po ay kalaban ng bayan ng Gad. Ang Aram, ang Syria. Kalaban ng Israel. At, siya ay isang highly respected warrior at pwede siyang ituring na right-hand man ng hari kasi ang taas daw ng tingin sa kanya ng hari, di ba? So, basically, si Naaman ay hindi po naniniwala kay Yahweh. Kasi sa Aram, ang Diyos na kanilang sinasamba according sa... Nasa verse 1 pa lang tayo pero sa verse 18, may pinangalanan kasi silang Aramean God na ang pangalan ay Rimon. So, medyo baka siya ay... Teka, ba't ko nga ba hindi nini-next? So, isa siyang not a Jew. He's a commander of Aram, enemy of Israel. He's a highly respected warrior, the king's right-hand man, likely a believer and worshipper of the Aramean god, Rimon. Nasa verse 18 po kasi minention doon. Pero huwag niyo muna babasahin. Spoiler yon. Nakikita ko kasi si Ninong Eugene nagbabasa. Nandito pa lang tayo sa verse 1, part 1. So, imagine po natin si Naaman. Pagka nakarinig kayo ng commander, di ba, ayan ang mga itsura nila, pero ito medyo modern na nga to eh. Ganyan yung mga itsura ng mga commander. Di ba, yung mga talagang matitindig. Tapos ngayon, marami pa silang, Arjun, yung mga medal, parang pin. Pag commander ka, ang dami-dami, tapos ang bigat-bigat ng, di ba? Ganyan po ang itsura ng mga commander. Talagang isipin nyo ilang tao, tapos ito si Mr. Commander ng Russia, Germany to, sa Germany. Pero ganyan lang isipin natin kay Naaman. Di ba? Pero hindi alam, meron siyang tinatago. Anong tinatago niya? Dadadadong. Sabi sa verse 2, si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit na ketong. Ayoko pong maglagay ng picture kasi yung una-una, yung kapatid ko, ayaw sa mga ganong itsura. Diba? May magba-birthday na siya, mali nyo man, libre. De, joke lang. So, Jester, para sa iyong kaalaman, si Naaman, meron siya din sakit sa balat, talagang buong katawan niya. Pero ikaw, bata ka pa, isipin mo to, commander to ng army, tinitingala ng lahat. Imagine nyo, tinatago niya yun. Kasi, di ba, kapag kalalabas sila, naka-armor na sila eh. Di ba? So, nakakatawa, no, kung isipin mo, ilang sundalo ang nakocommand ni Naaman. Pero yung sarili niyang kagalingan, siguro imagine kung gaano ka-frustrating yun for him, na ang dami niyang napapasunod, sobrang powerful niya, pero hindi niya kayang pagalingin yung sarili niya. Diba? So sabi sa verse 2, minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Isipin niyo po, dahil magkalaban sila ng Israel, nakakuha sila ng bihag na Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon. So sinabi nung bata na, may pangalan ba? Wala. Isang dalagitang Israelita. Isang verse nga lang siya sa Bible eh. Dalawa pala, 2 to 3. Sinabi ng batang to, ng nameless child, ng nameless girl, sa
sa asawa ni Naaman, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya nun. Yun yung sinabi nung bata, nung babae na wala man ng pangalan. Gusto niyo bang pangalanan natin siya? Ayoko baka madagdag sa kasalanan ko yun pag binigay ni Ama yung listahan ko. Di ba pag magdadagdag daw sa salita ng God, idadagdag sa kasalanan. Pag natin siya pangalanan. Basta wala siyang pangalan, yung babae. Si babaita, sabi niya, yan ang sinabi niya sa asawa ni Naaman. Isipin po natin kung sino yung gagamitin ni Ama sa isang miracle, sa isang buhay ni Mr. Commander na napaka makapangyarihang tao. Ni wala man lang pangalan yung ginamit niya. The least expected person na gagamitin niya ay isang bihag na walang pangalan na 2 verse lang na nasa Bible. Di ba? Imagine. Verse 4. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibanalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. So sinabi niya sa best friend niya. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ko sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Sa panahon po nila, napakamahal na nito. Kumbaga talaga, mas makukumpara natin nowadays sa mga contractor na nabibigyan yung mga wala sa position. Medyo ganon. Tita? Yun nga lang, tita. Yung mga tinatago. Pero si Naaman, talagang official business. Dahil alam ng hari, may sulat pa dun sa hari. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Balikan po natin onte Sabi nung nameless girl, si babaita, kung asawa nito ay lalapit saan? Sa propeta, hindi sa hari. Di ba? Anong ginawa niya? Nagsabi siya dun sa hari nila at yung hari ng Syria ay kakausapin yung hari ng Israel. Una pa lang talaga, unang step pa lang, napakatigas na talaga ng ulo ng tao, no? Talagang may politics na nun pa lang. Pinapalapit lang siya ng babae sa propeta. Hindi sa hari. Walang kinalaman yung hari. Di ba? So, malamang, anong sinabi ng hari? Nang mabasa to ng hari ng Israel, anong ginawa niya? Pinulit niya yung kanyang damit at sinabi, ako ba ay Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Hindi naman kasi siya talaga ang dapat pakay ni Naaman eh. Ang sinabi ni babaita, nung girl, pumunta sa propeta, hindi sa hari. Kaya talagang ganito yung magiging reaction ng hari. Bakit sa akin niya pinapunta tong taong to? Para pagalingin ang kanyang sakit. Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Malamang, yun po ang may isip nila dahil magkaaway sila. Di ba? Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya. Kasi syempre, isipin po ninyo yung senaryo. Magkaaway na bansa, yung hari nagsulat, pumunta doon yung pinakamagiting na kawal niya. Anong iisipin nila? Di ba? Parang declaration of war na to eh. So, panigurado, yung hari, may mga skip tayong details dun sa kwento, pero imagine natin na yung hari, dahil ano yung last words niya? Na, baka humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Pag ganyan yung salita ng hari, ano mangyayari? Manginginig na yung yung militar niya. Di ba? Magpe-prepare na sila para sa gera. Malaking handaan na agad to. Kaya nabalitaan daw ni Eliseo ang ginawa ng hari. Siguro, yun nga, nagpapahanda na. Susugod na siguro sila sa Syria. So, ang sabi ni Eliseo, si Elisha po ang next na prophet ni Elijah. Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Which is dapat yun talaga yung ginawa ni Naaman umpisa pa lang. So, kanina nabasa natin na si Naaman, ang dami niyang dala. Diba? Marami sigurong mga horse, bukod dun sa, sabi ni Tita Stella, ang bigat talaga ng dala ni Naaman. At panigurado, marami din siyang kasama. Dahil ang commander ng isang militar, hindi po yan pababayaan ng kanyang mga, hukbo ba tawag doon? Ng mga sundalo niya. May mga escort pa yan. Di ba? Sa panahon natin ngayon, siguro, convoy, tapos, yung sinasalubong yung daan? Ano nga yung tawag po doon, Tito? Po? Nagka-counterflow? Ano, Tito? May mga patrol pa, nakahagad. Diba? Ganun siguro yung nangyari kay Naaman. Verse 9.
Nang nalaman nito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ano nga ulit yung pakay ni Naaman nung panahon na to? Pagalingin lang siya. 'Di ba? Tapos todo effort sila. Siguro todo costume pa yan sila. Ngayon, verse 10. Ano nangyari? Pumunta ka, ipinasabi sa kanya ni Eliseo. Unang word ay, ipinasabi. Ibig sabihin, hindi si Eliseo yung nagsabi. Ipinasabi lang sa kanya ni Eliseo, kung sino man yung pinadala ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at bababalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Ay, hindi ka pupunta, Jester. Sinahiman yung kausap ni Eliseo. Imagine, todo outfit, hindi ko alam kung gaano kalaki yung kawal na kasama nitong ni Naaman, pumunta sa bahay ng isang tao lang, ni Eliseo lang. At ano yung ginawa ni Eliseo? Baka nga bata pa, sinabi niya kay Jester, si Jason naman, kanina pa ako, Jason, pumunta ka nga dun sa, yung commander daw dun, sabihin mo, lumubog siya sa Ilog Jordan. Ganun lang yung nangyari. Di ba? So, ano nangyari kay Naaman? Nung marinig ito, ano nangyari sa kanya? Galit na umalis si Naaman. Dahil nga po ang ating bida ay isang very powerful man. Talagang dapat ka siguro nag-expect siya ng, meron silang healing ceremony, may stage na nakaprepare, di ba? May hinandang celebration, may mapapaypay, may magsusubo ng grapes, di ba? Habang pinapagaling siya. Siguro may ceremony siyang ina-expect. Sinabi niya, akala ko pa naman, isasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, makikipag-selfie. Tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco tulad ng Abana at Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para pagalingin? Yan po yung sinabi ni Naaman. Gaganyan-ganyan tayo ngayon. Pero tayo, mas malakas pa tayo magreklamo kaysa dito sa commander na to. Kung merong taong may karapatan magreklamo, ito, si commander. Di ba? Pero, imagine. Na-imagine nyo ba yung mukha ng isang commander na galit? Siyempre, nagalit si Mr. Commander. Ang powerful man na to, he expect a royal welcome dahil nga, ang dami pa niyang dalang regalo. Di ba? Siguro, iniisip niya talaga yun nga sabi niya, ikukumpas niya ang kanyang kamay. May drama yung gusto ni Naaman. Tapos, ang sabi niya, bakit daw sa Jordan River pa? Bakit sa River Jordan pa? Hindi na lang dun sa ilog ng Damasco. Tulad ng Abana at Farfar na mas malinis. Ano ba kasing itsura ng ilog Jordan? Ayan po ang itsura niya. Actually, ang ganda niya sa picture na yan. Pero, ganyan siya. Kayo ba nakaligo na kayo sa ganyang klase ng ilog? Kulay putik. 'Di ba? Isang commander na nire-respeto ng lahat, nag-expect ng dramatic healing, tapos ang sinabi lang, maligo ka dun, hindi ka pa kasi naligo, layo ng biyahe mo. 'Di ba? Diyan siya maliligo. Ano nga ulit yung topic natin? God's path to freedom, glory, and victory. Freedom comes when we stop trying to prove ourselves and start trusting God. Dahil ang unang-una po nangyari dito kay Naaman, kanino siya talaga nagtitiwala? Sa sarili niya at saka kay Eliseo na magpapagaling sa kanya. Dahil hindi ka magiging commander kung wala kang achievements eh. 'Di ba? Tayo pong bilang mga tao, ang achievements natin talagang isa pa yan na nag-feed ng pride natin eh. Pagkain niya ng ating pride. So, itong si Naaman, napakalaki na ng kanyang ulo. Pero ang first step daw dun sa God's path to freedom is when we stop trying to prove ourselves and start trusting God. Si Naaman, kailangan niya munang maging free sa kanyang pride para mapagkatiwalaan niya ang God na gagamitin ng propeta para mapagaling siya. So, ano nangyari? Verse 13.
Buti na lang may malakas na loob po nagsabi sa kanya nito. Kung ako siguro nandun, siguro binatukan ko muna siya bago ko sabihin ito. sabi nung kanyang kasama. Lumapit sa kanya ang kanyang lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin nyo na naman yun? Gano'n pa kayang pinaguhugas ng kayo para luminis? Napakatapang din eh. Hindi siya natakot na pugutan siya ng ulo ni Naaman. Pero totoo nga naman, kung gusto mong gumaling, kahit ano pang paraan sabihin sa'yo, kahit mas mahirap pa, di ba gagawin mo yun? Nakakatawa kung paano niya sinabi na, gaano pa yung pinaguhugas na kayo para luminis. Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbilin ng propetang si Eliseo. Minsan kasi yung pinakamahirap na pagsunod sa Diyos, yun yung pinakasimple eh. Totoo naman eh. Di ba? Simple lang sinabi. Maliligo lang siya ng 7 times. Magdidip lang siya ng 7 times. Pero ba't ba hirap na hirap siya? Kasi matatapakan yung pride niya. So at this point, natutunan ni Naaman na babaan ng pride niya. At sinunod niya raw yung sinabi ni Eliseo. Ayan na, si Naaman. Naligo na po ang ating commander. Pagkatapos, ano sinabi doon? Naglublob siya ng 7 times. Imaginein po natin kung tayo yun. Siguro kada lublob natin, tinitignan natin kung nababawasan ba. Si Gami po kasi may bukol ngayon eh. Nauntog siguro siya ng Wednesday. Napansin ko yung kanyang bukol ng Friday. Wala, hindi ko napansin ng Thursday. Friday ko napansin. Yung nagpunta tayo sa SM, di ba? Friday. Hindi po eh. Bigla, di ba? Simula po Friday, isipin nyo kung gaano katagal namin tinitignan kung lumiit na ba? Lumiit na ba? So si Naaman, kada dip niya, 7 times daw siyang magdidip, di ba? Paligurado, bilang tao, kada dip niya, tinitignan niya rin kung nababawasan. Di ba? Parang hindi pa. Second dip. Siguro pinagluloko ko lang ako ni Eliseo na yun. Pangatlo, siguro nakatingin yung mga kawal niya, tapos pinagtatawanan na siya. Kasi mukha talaga siyang, commander, tingnan nyo, naliligo sa napakaduming ilog. Di ba? Imagine niyo na, ano ba tong commander namin? Sumusunod sa sabi-sabi, hindi nga yung propeta yung nagsabi. Kasi hindi naman si Eliseo yung nagsabi, di ba? Pero siguro pagdating ng mga 6 ng dip, bahala na ka, isa na lang naman. Sige na nga. Pagdating ng 7th, ano daw nangyari? Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Wow! Di ba? Hindi lang basta gumaling. Dumami ang collagen ng katawan ng ating bida. Di ba? Oh, walang Ilog Jordan dito. Ganyan to yung nangyari sa balat ni Naaman. And then verse 15, anong sinabi niya? Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Di ba? After niyang ma-let go yung pride niya, after niyang sumunod, ito yung declaration niya. Narito, pag namutan niyo itong, ang dami nga niyang dalang regalo, di ba? Pero skip na natin yung part na yun. So, na-witness ng hukbo niya na after mangyari yun, dahil sa dami niyang kasama, ito yung declaration ng kanilang commander. Tingin ninyo, di ba pagka ikaw ay isang, ano ba yung tawag doon? Yung under ka sa commander mo, pag may ginagawa siya, di ba marami ang sumusunod sa kanya? So kung kumilala si Naaman sa declaration niya na walang ibang Diyos kundi si Yahweh, ilan sa tauhan niya ang nakarinig nun at ilan sa mga tauhan niya ang nakawitness nung nangyaring miracle sa kanya. So ilang mga tauhan niya kaya ang naligtas din at kumilala kay Yahweh bilang Diyos after ng declaration ng kanilang commander-in-chief. Di ba? Ang galing. At hindi sinabi ni Naaman na, wow, magic. Hindi ganun yung declaration niya. Hindi niya rin pinakita na, ito talaga ang aking tindig. Ito talaga ako. Di ba? Hindi ganun yung sinabi niya. Kung hindi, dahil ang unang step na ginawa niya is nilet go niya yung pride niya. Yung glory ay ibinigay niya sa Diyos. Diba? Verse 17, dahil dito sinabi ni Naaman, kung ayaw niyo itong tanggapin, yung mga gift nga, ang sabi niya, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito, mula sa lupa ng Israel? Dahil nag-start na siyang, ito yung bayan ng Diyos. What an honor it is to me na makakuha man lang ng lupa nila dahil
Ang Diyos nila ang nagpagaling sa akin, kahit man lang lupa. Kumbaga, kung pumunta kayo sa Boracay, anong gusto niyo pasalubong? Kahit yung buhangin lang. Di ba? At saka big deal po yun sa kanila noon dahil lupain ang pinag-aawayan nila. So yun lang yung hiningi ni Eliseo. Kakargahan ko ng lupa ang aking dalawang mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino mang Diyos, liban kay Yahweh. Na-born again. Na-baptize po sa Ilog Jordan. Doon din na-baptize si Jesus Christ sa Ilog Jordan. Doon din po nagkaroon ng moment si Elisha at si Elijah. Di ba nag-pass sila ng prophet? Anyway, marami pong ganap sa Jordan River. Hindi lang kinaaman. Pero, kung freedom begins with humility, glory shines through surrender. Dahil nag-surrender na siya sa God Di ba? And the victory that happened in Naaman's life happens through transformation. Diba? Simula ngayon, wala na akong ibang Diyos na sasambahin bukod si Yahweh. Hindi ko po nilagay dyan yung verse 18 kasi nakakatawa, pero ikukwento ko lang. Sinabi niya, sana mapatawad ako ni Yahweh kasi sasamahan ko yung hari at sasamba siya kay Rimon. Humingi na siya agad ng tawad in advance. Dahil, syempre, best friend sila nung hari. Sasamahan niya raw sumamba. Pero sa verse 17 kasi sabi niya, wala na siyang ibang Diyos na sasambahin bukod kay Yahweh. Yun nga lang, karugtong. Pero sana mapatawad niya ako kasi sasamahan ko yung hari. Anyway, nakita po natin kung paanong napagtagumpayan ni Naaman ang kanyang karamdaman sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang pride at pagbalik ng glory sa God, tsaka niya nakamtan yung victory. Freedom begins with humility. When we let go of control. At napakahirap po yun para sa isang commander na mag-let go ng control, na pabayaan. Di ba? At napakahigpit kaya ng sundalo. Merely basta maging isang sundalo ka, disiplinado ka talaga. Di ba? Parang lahat ng ginagalaw mo, inaral mo, kontrolado. Pero itong commander nila, let go ang lahat ng yun para ang Diyos ang mag-take control. Glory shines through surrender. When we obey, siguro imagine niyo kung 6 times lang kung 6 times lang siyang sumunod sa Diyos, panigurado hindi siya gagaling. Di ba? Talagang complete and faithful obedience yung ginawa at kailangan para mababalik yung glory sa Diyos. Our glory shines brightest in simple obedience, which yun nga yung pinakamahirap gawin. Pag sumasakit yung ulo mo, di ba, anong gagawin mo? Inuman mo na agad ng biogesic, unahan mo na. Hindi, magpe-pray lang ako. Hanggang lumipas na yung ilang oras, naging migraine na. Di ba? Nagmamatigas ka, nagdadasal ka nga, hindi naman kompleto yung faith mo. Ganun po kasi ako minsan, pag sinasabihan ako ni mama na, inuman mo na lang biogesic. Tapos ako, hindi, naniniwala ko, pagagalingin ako ng Diyos. Pero mayat-maya, kunot noo, inom tubig, di ba? O obey ka lang nga lang, hindi ka pa sumunod. Ano pa yung mga simple obedience na hirap tayo sa buhay natin? Ang hirap po kasi ng, may sasabihin ka ba? Mahirap sumunod ng simple lang. Di ba, anak? Minsan gusto natin yung mas complicated pa, tsaka tayo kikilos. Pagka sinabi, let's say, yung sakit ng ulo mo, simple lang, di ba? Hindi mo inuman ng biogesic. Pero pag nag-migraine ka na, hindi na nga paracetamol inumin mo ibuprofen na. Kasi mas matindi na. Di ba? Mas gusto natin magiging komplikado muna bago tayo susunod. Yung pinakasimple, yung first step, ayaw natin sundin. Di ba? Ganun po ang tao. Buti na lang si Naaman. Sinunod niya yung 7 times sa pag-dip niya. And then when we obey that simple obedience, victory will now happen. Through transformation. Yung transformation na nangyari kay Naaman, hindi lang sa skin niya, kundi pati yung heart niya na transform. Diba? Complete transformation. At saka sobrang ganda ng declaration niya. Kung nabago ang puso natin, hindi lang yun yung mababago, hindi lang yung mismo puso, kundi lahat nung nakapalibot sa atin, once mabago yung puso natin, iba na yung perspective natin. Hindi na natin titignan yan bilang ako'y isang sakitin na tao, kundi ako'y buhay pa dahil hanggang ngayon binibigyan ako ng Diyos ng buhay. Mababago yung perspective natin sa lahat ng bagay. Di ba? Kasi totoo naman ang mundong ating ginagalawan kasi, alam nyo, sabihin na natin na ang Diyos ang may control ng lahat. Pero sinabi niya na palala ng palala ang mundo. Ano pang nangyayari ngayon? Ilang lindol yung na-experience natin magkakasunod. At meron na ba kayong mga emergency go bag?
Meron na. Very good. Ibig sabihin ba nun, natatakot kayo? Hindi. Ibig sabihin nun, hindi tayo nagpapasaway. Hindi natin sinasabi na kaya kong iligtas ng Diyos. Nandiyan na lahat ng signs. Hindi po masama maging handa. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin na habang naggagawa ka ng emergency go bag ka, ay takot na takot ka na, God, huwag itong mangyari sa amin. Ang dasal ko nga po is, Ama, kung mangyayari man to, ang pakiusap ko lang, magkakasama kami sa bahay. Wag po kami hiwa-hiwalay. Kasi mangyari man yan o hindi, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay iingatan ang mga tao niya dahil yun ang pinangako niya at kasama natin siya. Hindi niya sinabing kasama ko kayo tuwing kayo ay masaya. Hindi niya sinabing kasama ko kayo kung ang mundo ay malinis na yung hangin. Hindi. Dahil ang mundong ating ginagalawan ay pasama ng pasama. Lahat ng circumstances sa buhay natin ay pakomplikado ng pakomplikado. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. At yung Diyos po na nangako sa mga taong yun, ang Diyos na nagpagaling kina Aman, ang Diyos na pinag-aralan natin last week na naghati ng Red Sea para makatawid ang mga tao niya, ay ang Diyos na nagsabi sa atin bilang kanyang mga anak na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. So mangyari man yan o hindi, ako sasamba pa rin ako kay Yahweh. Mauntog man tayo, magkabukol man yan si Gami o hindi, sasamba pa rin ako sa Diyos. Kasi babalik pa rin si Jesus Christ eh. God is still on the throne, Jesus Christ is still with Him, at babalik si Jesus Christ. Walang, kahit po gaano kasama yung mangyayari. Mangyari man yun or hindi, si Yahweh pa rin ang sasambahin natin. Katulad ng declaration ni Naaman, wala na tayong ibang Diyos na sasambahin, kundi si Yahweh. Kahit gaano pa kalala ang mangyari sa buhay natin. Minsan po kasi katulad ng sakit, hindi din nangako ang Diyos na hindi ka magkakasakit, na hindi ka maghihirap, di ba? Kasi napakamaraming factors na po nang meron ngayon eh. Katulad na lang ng pagbubuntis ngayon, ibang-iba na po dahil ang hangin at ang mundo ay napakadumi. Nung panahon nyo, napakakonti lang ng premature babies. Di ba? Nung panahon po ninyo, ano yung term nyo sa bata, yung sakit ng bata, primary complex? Yun yung term na usong-uso dati. Ngayon ang dami na. Di ba? Familiar ba kayo sa SIDS? Tulog lang yung bata, wala siyang kahit na anong symptoms, hindi siya magigising kasi patay na siya. At yung SIDS po ay hanggang 1-year-old. 1-year-old siya, very risky. Pero pagdating ng 2 hanggang 12, meron silang isa pang mas malala sa SIDS na ganun din. Walang sakit ha? Walang sakit yung bata, hindi lang siya gigising. Imagine, gano'n na po kalala yung mundong ating ginagalawan. At yung part na po na yan, hindi yan gagawa ng Diyos. Hindi God ang may control dyan. Sinasabi nila na kayang gawin ng God ang lahat. Naniniwala ba kayo doon? No, may limit ang God. Kaya niya bang maging masama? Hindi. Kaya niya bang bigyan tayo ng sakit? Hindi. Kaya niya tayong pagalingin. May limit ang God dahil ang Diyos natin ay mabuti. Hindi niya kayang gawin ang lahat ng kasamaan. Ang limit din ng God ay ang free will natin. So kung tayo ay nagkasakit ng high blood dahil weekly tayo kumakain ng lechon, dinuguan, sisig, ano pa. Tapos sasisihin natin ang God na, bakit mo ko pinababayaan? Ang hirap na ako sa buhay ko. Hindi kasalanan ng God yun. Pero ang bait-bait niya kasi pag humingi tayo ng kagalingan, gagaling pa rin tayo. Bakit sumasakit yung ulo ko na nagiging migraine? Kasi sunod-sunod yung puyat ko. Tapos sasabihin ko na kasalanan ng God? No, kasalanan ko pero tutulungan ako ng Diyos. At kung ma-realize po natin yun sa buhay natin, sinaman sakit lang sa balat, buti nga hindi sakit sa dugo. Ang hirap kaya ng sakit sa dugo, di ba? Pero lahat po ng yan, again, gawin man ng God or hindi, mangyari man or hindi, katulad ng story nila Daniel, sasamba pa rin tayo kay Yahweh. Kasi hindi natin alam kung ano yung gusto ng God eh. Alam lang natin yung gusto natin. Pero what if? What if si Ama, ilan po kayong nagdasal para kay Gami? What if hindi siya nakalabas ng ospital? Kasi ilang days pa lang niya, binawian na siya ng buhay. Still, sasamba pa rin ako kay Yahweh. Kasi, hindi naman si Yahweh ang pumatay sa kanya eh. Di ba? Siguro, nasasabi ko, kasi buhay si Kami, pero regardless, even if mangyari yung mga kasamaan na ina-expect natin na mangyayari sa mundong to, kailangan, dapat yung declaration natin ay katulad ng declaration ni Naaman. Simula ngayon, wala na akong ibang Diyos na sasambahin bukod sa Diyos ng Israel, na si Yahweh. Yun lang naman yung kailangan ng God. So, meron daw tayong 3 dips of faith. Kanina pa natin pinapaulit-ulit. We humble ourselves, we obey fully, and we bring back the glory to God.
3 lang yan, hindi yan 7. Sinaamal kasi 7 yung dips niya eh. So, ang tanong ko po sa ating lahat ngayon, ang ating takeaway ay, ano nga ba ang Jordan River nyo? Anong ibig sabihin nito? Jordan River means, ito, ano nga ba yung pinakasimpleng pinapagawa sa inyo ng God na hindi mo man lang nga pinapakinggan dahil ayaw mong pakinggan? At kapag ka ma-identify mo kung ano yung Jordan River mo, kailan ka susunod? At susunod ka bang ng 100%? Pag-isipan po natin yun. Kasi hanggat hindi natin iniisip, ang buhay natin nga, gusto natin complicated. Madalas nakakalimutan natin tignan yung mga simple. Pero nandun sa simple yung pinapagawa ni Ama. For example, anong example natin? Wala akong maisip na example. So kayo, sa mga buhay po ninyo, alamin natin, tayo sa bawat gabi, meron dyan simpleng mahinang-mahinang boses na pinapagawa ni Ama. Magpatawad ka, ipanalangin mo ang iyong kapatid, bisitahin mo ang iyong kapatid, or tawagan mo, i-chat mo. Siguro yung mga ganyan kasi simple. Or isa sa mga naisip ko kasi yung pagpapatawad. Napakasimple kasi magpatawad. Sa totoo lang, kung iisipin natin, pinapakomplikado lang talaga natin yung sa sarili natin. Kasi once may magawa ang isang tao sa atin, tas dumami na ng dumami yun, di ba mahirap magpatawad? Pero, napakasimple lang sinasabi sa salita ng Diyos na pag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo patatawarin. So, very simple. Di ba? Siguro, yan yung simple na pinaparinig sa atin ng God. Or kumilos ka kasi meron kang nagagawa na nakakaligtaan dahil hindi mo pa ginagawa. Isipin po natin kung ano yung Jordan River na yan. At ipagdasal natin na, Ama, ano yung kailangan mong obedience para sa akin? Para magawa ko na po. Nakakahiya po kasi na-pending na po ng 3 years. Di ba? So, aming Amang Yahweh, tulungan niyo po kami parati at linawin po ninyo ang aming kaisipan para po sa mga pinapagawa mo sa amin. Sapagkat napakaingay po at napakagulo ng aming mundong ginagalawan na kung hindi kami tatahimik, hindi kami hihingi ng tulong sa inyo, ay talagang mahihirapan po kami at hindi namin kayo makikita, hindi po namin kayo maririnig. Kaya buksan niyo po lagi ang aming mga mata, ang aming mga tenga, at ang aming mga puso sa mga gawaing para sa iyo. Tulungan niyo, Ama, na ang araw-araw naming buhay ay maging mabangong samyo sa inyo. Tulungan niyo po na ang paglalakad namin patungo sa inyong kaharian ay kahit may konting liko, ibalik niyo po kami sa daang nais mo. Tulungan niyo kami, Ama, na lagi po kaming manalangin at humingi ng tulong sa iyo, sapagkat kung wala ka, hindi rin po namin kakayanin, Ama. Tulungan niyo po na huwag kaming umasa sa aming mga sarili, sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga kaalamang na-impart sa amin, kundi sa inyo lamang po, Ama. Alisin niyo po ang pride sa aming mga puso, sa aming mga isip, at lagi po kaming maging humble before you. Dahil doon lamang po namin, Ama, marirecognize ang iyong kapangyarihan at doon ka lamang po makakakilos sa aming buhay. Hinihiling po namin, Ama, ang iyong patuloy na proteksyon sa bawat isa sa amin, sa mga nangyayari po sa paligid namin, sa aming bansa. Ama, ingatan niyo po ang inyong mga anak at tulungan niyo po na lagi kaming magtitiwala sa inyong kapangyarihan. Kayo ang Diyos na nagligtas sa Israelites. Kayo po ang Diyos na nagpagaling kina Aman. Kayo ang Diyos na muling bumuhay kay Jesus Christ na hanggang ngayon ay buhay pa at kami ay patuloy na sinasamahan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya sa inyo po kami, Ama, magtitiwala at sa inyo po namin ilalagak ang aming tiwala. Tulungan niyo kami, Ama, na wag po kaming mananawang humingi ng tulong sa inyo. At tulungan niyo rin po kami, Ama, na wag po kaming mawawaglit sa piling mo. Lagi niyo po kaming yakapin palapit sa iyo para po hindi kami madadaya ng lahat ng temptations na naririto sa mundo. Sapagkat ang aming kalaban ay makapangyarihan. Ngunit kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo po ang aming Diyos na si Yahweh na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Ama, patatagin niyo po ang aming mga katawan, physical, lalong-lalo na po ang spiritual naming pangangatawan para hindi po kami madaling madadala ng kahit na ano na naririto sa mundo. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. Wonderful teaching.